Ikalawang kabanata. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sapagkat kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan, na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban, sapagkat hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin, o ang anak ng tao upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, at siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa, sapagkat nang pasukin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanya ang lahat ng mga bagay, kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Sapagkat marapat sa kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian, na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang sa isa, na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kanya. At muli, narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong mga paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, ay nangasa ilalim ng pagkakaalipin sa buong buhay nila, sapagkat tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso.